Purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay magalak sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Patuloy tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan. Tanda ng ating pasasalamat, patuloy nating taas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat hanin ng mga kapatid, buong kababaang loob na aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito ay magkaroon kami ng kakayahang sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ay tinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning sa sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya'y higit na di hamak sa mga anghel, sapagkat hindi kailanmang sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian na tapat at salig sa katarungan. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran.
Sa tupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Mga Diyos-Diyosan ay yuyuko sa may kapal. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang Panginooy sambahin ng lahat niyang mga anghel. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at di kalayuan ay nakita niyang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nagsimula na po ang pagbasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos. At ngayon pinakikita po ang isang napakagandang bagay, ang panibula ng tinatawag na paglilingkod at ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Ebanghelyo, ang sabi po rito, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Ito po yung pinakapuso ng tinatawag na pagpapahayag ng ating Panginoon. At ngayon, upang magkaroon ng kaganapan ang pangangaral ng mabuting balita, tinawag niya po ang mga sumusunod na apostol. Yan po ay si Simon, si Andres, si Santiago at si Juan. Kaya mas makita po natin, dali-dali po silang umiwan at sumunod kay Kristo. Alam niyo po mga kapatid, napakaganda pong tignan na once you encounter Christ at kapag narinig po natin ang tawag ni Jesus, tinatawag tayo sa ating mga pangalan. Dali-dali po nating iiwan kung ano ang ating ginagawa dahil mayroon siyang sinasabi sa atin. At dito sa mga apostol pong ito, ang sabi po sa kanila, sila po ay mga ordinaryong
mga mangingisda, mga fishermen. At ang sabi ni Jesus, ngayon, hindi na lang kayo mangingisda, kundi kayo ay mangingisda ng mga tao. Nangangahulugan, mga kapatid, ang panawagan po pala sa ating buhay ay gampanan natin kung ano ang kalooban ng Diyos at yan ay ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya yung pong fishermen o yung tinatawag po nating mga mangingisda, ibinigay sa kanila ang pagkakataon na ipahayag ang mabuting balita, and this time, ito mismo ang kanilang naging misyon. Kapag na-encounter po natin ang Diyos, alam niyo po may mga pagbabago sa buhay natin eh. Ano po ito? Una, magbabago ang pananaw mo, magbabago ang pag-iisip mo, magbabago ang puso mo, at higit sa lahat, magbabago ang mga gawain mo. Bakit? Kasi alam mo kung paano ka hinipo ng Diyos, alam mo kung paano niya binago at kung paano kanya minamahal. Ang poong Jesus Nazareno tumatawag sa atin at sa kanyang pagtawag, hindi niya na lang sinasabi, hoy, sumunod kayo sa akin, kundi ang ginawa niya, pinakita niya kung ano ang nararapat nating gawin nang sa gayon, meron tayong pamantayan sa pagtugon sa panawagan. Hindi po siya isang taong nag-iisip lang, hindi lang siya isang Diyos na nagsasabi sa atin o nagko-command, kundi pinakita niya po sa gawa ang lahat ng kanyang naisin. Bilang mananampalataya, ito po ang batayan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang hindi lang makita at kumapal sa kalyo ang ating tuhod dahil tayo ay nagdarasal, kundi higit sa lahat, hindi lamang lumabas ang mabuting balita sa ating mga bibig, kundi lumabas sa ating mga gawa. Ito po ang naisin ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, kapag ikaw po ay isang pamilya, ang tawag na po sa iyo, kapag si Kristo ang nasa puso mo, si Kristo ang nabubuhay sa pamilya mo, ang tawag na po sa iyo, ikaw ay family for Christ. Kung ikaw ay mag-asawa, kayo ay couple, ang tawag na sa inyo, couple for Christ. Kung ikaw isang negosyante, isang businessman, makikita mo po, ang tawag na sa iyo, businessman for Christ. Kung isang estudyante, ang tawag na sa iyo, student for Christ. Nangangahulugan, mga kapatid, sa perspekto ng ating pong pamumuhay, nagaganap po ang kalooban ng Diyos dahil isinasabuhay natin kung ano ang naisin niya. Hindi ka na lang isang pangkaraniwang tao, kundi ikaw ay kay Kristo. Kay Kristong sumusunod, kay Kristong pinapanginoon, ang poong Jesus Nazareno. Hindi ka na lamang sumasamba sa bibig mo, kundi pinakikita mo ang tunay na gawa. Pinapahayag mo kung papaano magmahal ang Kristong pinaniniwalaan mo at kung papaano siya nagdudulot ng kapayapaan. Therefore, ang tawag na sa iyo ay isang deboto para kay Kristo. Isang mananampalatayang nagmamahal kay Kristo. Alam niyo po, sa orientation, sa perspective po natin, nagkakaiba po tayo eh. Bakit po? Minsan po, meron pong isang simbahan dito sa Pilipinas na itatayo. Alam niyo po kung anong ginawa po nila? In-interview po nila yung mga nagtatayo ng simbahan. At ang sabi po dun sa isang biyon, anong ginagawa mo? Ang sabi niya ito, gumagawa ako ng wall. Tinanong po yung isang gumagawa naman doon at ang sabi, ikaw, anong ginagawa mo? At ang sabi ng taong ito, I am building a beautiful structure. At tinanong po yung isa at ang sagot niya ay ito, I am building a church, a place for God. Mga kapatid, 3 taong magkakaiba ang perspektibo. Tayo pong lahat ay narito. Malinaw po ba sa atin na ang pagtawag natin at ang pagtugon natin sa araw na ito is because we are for Christ? Kung hindi pa po malinaw sa araw pong ito, hayaan po natin na si Kristo ang magpahayag sa buhay natin nang sa gayon masasabi natin, ako ay kay Kristo. Ako ay sumusunod sa Kanya.
at nananampalataya, walang iba kung hindi sa poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayan ng hinirang ng Diyos, iluhog natin sa ating Ama ang pangangailangan ng lahat ng tao. Ang ating tutugon, Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga pastol ng simbahan na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway makaharap sa mga hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga misyonero, naway maging mga mabisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga hinirang ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya, naway bukas loob na makatugon sa Kanyang tawag. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga nababagabag, at yung mga naghihirap sa isip at kalooban, naway hipuin at pagalingin ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang humirang sa amin, pagpalain mo ang aming buhay. Panginoong Diyos, gawin mo kaming karapat-dapat sa isagatuparan ang aliman gawaing nais mong gawin namin sa magitan ng lakas ng aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming inaalay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain ay maging kalugod-lugod siya sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masungit naming dalangin ay iyong pagbigyan.
sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansilukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, at sa iyong paghiliw yung pinahintulot na magkabalik siya sa mamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa bagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nihalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Tanang kaparian, mga relyoso, diakono, tintensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagaluban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umali sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Tumalon sa dagat, tulad ng ating buhay. Kung minsan ay tahimik, kung minsan ay magalaw, ganyan ang ating buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hinahin, mayroong kaligayahan. Itong alon sa dagat, itulak man ng hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin. Kahit may suliranin, away dumarating din, upang ito'y bathin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawa, habang naghahayuma o namamalakaya,
aking buhay, maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Humayong ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman, sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay hulihin. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Hinihiling naming basbasan mo rin ang mga daladal nilang imahen at dasalan, sampu ng kanilang mga panalangin, at upang lalo kaming magtiwala at manalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinihinto mo namin, aral mo ang aming buhay
at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.